good news kung tutuusin eh. Yung mga kapatid natin ng mga commuters, dapat malaman itong good news na ito. Dahil makaka-connect na po kayo ng libre sa Wi-Fi ng ilang EDSA busway stations Yay! po. Hanapin nyo lang yung DICT Wi-Fi for all at mag-sign in sa naturang network. Pero ito na nga po yung paalala ni Ed. May pero. May pero kasi ito eh. Blocked po yung connection sa mga illegal na sugal. Una na yan. Ayun naman pala. Oo, Mga biso. Dapat. Pakiusap lang din daw. Ito ha, nakikiusap sila. Please! Huwag naman sanang abusado dahil limitado pa yung bandwidth niya. So huwag muna kayong mag-Netflix or any streaming sites. Kasi nauubos nga. Ay, humihina. Sumisikip yung bandwidth. Yun. Marami gumagamit eh. Sa March naman daw po ay nakatakdang mapalitan ng libreng Wi-Fi na mas mabilis na fiber connection. Kumbaga ay naka-trial basis pa po yan. So, Huwag hindi natin pa to fiber, abusuhin. baka DSL pa lang to. O, ano, Slow burn. Pang ano pa lang to? tawag doon, yung phone, ano, yung phone modem. Pang-check lang muna kung nagagalit na po yung naghihintay naka-date nyo kasi late na kayo. Nasa kabilang kanto pa kayo ng EDSA nandun na sa Cubao. Ay, nga pala. Ganon. Of course, the other concern here is this kasi people know that there's free Wi-Fi. Automatically maghahanap din ng free Wi-Fi sa lugar. Siyempre. Ingat kayo na ang kakabitan yung free Wi-Fi ay yung totoong free Wi-Fi na provided ng gobyerno. Kasi yung ibang ginagawa dyan, mag-hotspot ang pangalan ay free Wi-Fi pero nag-fishing lang pala. Fishing. Yeah. Tama. Fishing with a P. Oo. Ibig sabihin, Ingat kayo sa ganyan ha mga kapatid. Ako talaga, nabiktima na tayo ng dati. So, gusto natin, huwag tayo connect lang. Oh, kaya Sabihin. na-advise nga, di ba, yung personal nyo na lang kung meron naman. Kung afford naman. Yeah. Oh. Kasi dati hindi pa dyan ako nakatira sa yung building na napakalapit sa EDSA before ako lumipat dito sa aming sa lugar na mas malapit. Laging may free wifi. Laging may free. Hindi pa yung libreng wifi for all. Yung mga ang daming laging libre, siguro mga promo. So connect ka naman sa connect. Oo. Yun ba yung may mga limit na 2 hours, 3 hours? Minsan bogus eh. No? kinukuha Sana yung makukuha personal na yun. data mo. Oh, no. Lalo na pag yung telepono mo, ginagamit mo pang mobile banking, Correct. pang mga e-wallets, gano'n. Yeah. They might be able to access your personal information. Yeah. Kasi akala mo free wifi ng ng DICT, yun pala telepono ng ibang tao. Oo. Tapos lagi nyo check kayo may mga wifi kayo sa bahay. Check nyo kung meron nakakabit doon na hindi nyo naman kilala. May mga ganyan Pag nanakaw yun Nakiki-wifi. Nakiki-wifi Oo. Check nyo lagi para ma-log out nyo sila. Oh, ang mga pangalan DICT Wi-Fi for all. Pero again, sabi nga ni Bok Ed, pwede namang mag-hotspot, papalitan mo lang yung pangalan. Kahit ngayon, pwede kong palitan DICT Wi-Fi for all. Oo, kayang-kaya nila yan. Tapos personal Siki. connection ko. Oh. Ikaw ay nasa ibang bansa nung pinag-usapan namin yan dito sa dito sa yung mga scam nung Kapaskuhan na gayang-gaya yung BDO na logo. Oo, maraming ganyan. Tapos Oo. napipirata nila yung usual na dumarating sa yung mga messages ng bangko mo. Tapos yung pala they want to get your OTP, mga ganyan. Maraming naloko. So, ingat po tayo sa ganyan mga scam, mga kapatid. Oo. Usually, pag nakita nyo sa email nyo, kunwari, yan, BDO, kunwari, nagayang-gaya. Pero usually, pag kiniklik nyo yung email nila, parang kakaiba. Hindi Yes. yung official email ng BDO. And usually din, may mga grammatical errors. Basta 2 rules Ed, 'di ba? Sinasabi ng mga branch o ng mga bangko o ng mga iba nating pinupuntahan ng mga branch po Kapag hiningi OTP, huwag kayong magbibigay kasi for sure nila gagawin 'yon. So fake na agad 'yung pag may humingi ng OTP nyo. Kasi dapat ang OTP ikaw lang may alam, hindi mo kailangan i-share sa iba. So huwag mong ibibigay kahit anong mangyari. Tapos kapag meron silang link na pinapaklik sa inyo, don't ever or just don't click. Actually, more to the point, ang sabi ni Aboy Yeah. Paraiso, yung cybercrime ng DICT, pinagbawal na sa mga establishments magpadala ng clickable link. Yes. Wag. So pag may Yeah. nakuha kayong clickable link, hindi yan Galing sa hindi yan kumpanya. legal. Ah, Hindi yan hindi legal. legal. Basically, ganun yun. Pinagbawal na mga kumpanya
na magpadala ng clickable links So, doon sa sa mga text. o lalo na yung mga tito-tita natin, so huwag kayong makiklik ng mga ganyan kasi kayo yung tina-target usually So, huwag kayong basta magpapadala. Si Once Fader, sige, sabihin ko na to before tayo magpaalam. Nagagalit daw ang kanyang kapitbahay pa nagpapalit siya ng password ng wifi niya. Ibigay mo na yung Netflix password mo kung ganun. Pero grabe, tuwing nagpapalit, alam yung password. Nahahack kumbaga yung password niya lagi. Oo. Ako lang, ito pa, but speaking of Netflix, ang damot ko na dyan ngayon Kasi nagulat ako na yung original Netflix account ko, no? Biglang, kapag check ako ngayon kung sino-sino yung nakalogin, nakikita ko 5 Sino usually. sila? Parang hindi ko parang alam ko kaagad kasi kung sa bahay ko Santa Mesa di ba? Baka naman kung sino-sino binibigyan mo ng iyong mga Hindi, pinagalitan ko na yung mga pribilehiyo. kapatid ko. Ikaw, scenario to, no? Kasi ako, hindi ako nagsishare Sila siguro. So anyway, don't share. Alam ko na sharing is caring, pero may mga bagay na mahirap i-share. May limit yun. Hindi lang yun. Ang Netflix, nag-random yan minsan. Yes, yes. It will check if you're using the same address. That's true. If it shows that you're not using the same address, they will require you to log in with Again. your email. Or parang may option ka na sabihin mo na kaya dalawa kasi you're traveling somewhere. Parang ganyan. Pero anyway, don't share kung hindi nyo makilala i-share Sa mga kapatid na lang siguro.